Alam ko na marami pong hindi sang-ayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Maling paniniwala at maling paghatol. Kasi ang sabi sa 5:13 ng unang Korinto, ganito, Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. yun, sa labas ng tunay na iglesia sa Biblia, Diyos ang humahatol. Walang karapatan ng sino man na hatulan yung mga nasa labas. Sa labas, Diyos ang humahatol. Paano mong hahatulan yung nasa labas? Di mo naman kilala. Di mo alam ang ginagawa. Ha? Lahat ba ng tao sa labas, nakilala mo ang puso? Kaya bawal yun ng Diyos Doon sa Santiago, ganito ating mababasa. Sa 4:12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ayon, maliwanag, sinisino ng Biblia. Sino ka para hatulan mo ang iyong kapwa na wala ng kaligtasan pag nasa labas ninyo? Daig tao sa mundo, bilyon-bilyon, wala pa naman kayong 5 milyon, hahatulan mo kayo na lang ang ligtas. Wala nang maliligtas na iba. Maling paghatol. Kasi sa labas, Diyos ang humahatol, sabi ng kasulatan. Sa labas ba may maliligtas? Pakibasa yung 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang maliligtas, yung tumatalima sa kautusan. Yun ang aariing ganap, yun ang maliligtas. Yung tumatalima sa kautusan, hindi yung nakikinig lang ng kautusan. Makinig ka na makinig, hindi mo naman ginagawa, hindi ka rin maliligtas. Pero ano sabi ni Pablo? Ang nagsisigawa ng kautusan, ang nagsisitupad ng kautusan, aariing ganap. Sino yung mga yon? Yun lang bang kaanib sa iglesia? Basahin natin ang 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung mga hentil na walang narinig na kautusan, pero gumagawa naman ng mga bagay ng kautusan, aariing ganap yun, sabi ni Pablo. Yan ang dapat nating makita. Kaya para hatulan mo lahat ng nasa labas, wala ng kaligtasan, maling paniniwala at maling hatol. Kung gumawa ba sila ng mabuti sa kabila ng katotohanan hindi naman nila narinig ang aral, pero gumagawa sila ng mabuti, aariing ganap sila ng Diyos. Ganun ang Diyos, hindi siya napakalupit na. Ang lahat ng maliligtas, ang nasa iglesia, 14 lang kayo nag-umpisa. Namatay ng bagot 14, sa impyerno na lahat. Ganun lang magiging suma total nun hindi ganun kalupit ang Panginoon, kapatid. Ang katunayan, yung mga bata, hindi sumasampalataya yon. Pero ligtas lahat yun. O yung mga mentally retarded, hindi naman makakasampalataya yon, walang isip. 22 anyos na wala pa rin isip. Yun ba lahat, iimpyernuhin mo na. Napakalupit na paghatol nun. Pag hindi naanib sa inyo, sa impyerno na Parang ibig mo sabihin, pag mentally retarded, impyerno automatic na. Sintensyado na sa apoy. Mali. Kasi, ang Diyos din ang gumawa ng mentally retarded. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Nung hindi pa naiimbento yung sign language, at hindi pa naiimbento yung braille na Biblia, napakaraming pipi at bingi na matay. Sino gumawa nun? Ang Diyos. No? Lahat yon sa impyerno, maling hatol yun. Maling hatol yun.